Perwisyo sa kapaligiran at masama sa kalusugan. Kaya inareklamo ng ilang taga-Caloocan ang umunoy pagsusunog ng kalakal sa isang bakanting lote sa lungsod. Inaksyonan yan ng inyong Kapuso Action Man. Yung hangin po talaga sa gabi, as in kita-kita mo yung usok, tapos yung amoy niya. Nakasusulasok na amoy. Buhat sa pagsusunog umano ng kalakal ng ilang junk shop sa Bagumbong Road sa lungsod ng Caloocan. Yung amoy niya, nakakapanikip ng dibdib. Kaya hirap na hirap po talaga ako dito, like, ang hirap huminga talaga. Yan ang sumbong na natanggap ng inyong Kapuso Action Man patungkol sa sinusunog na kalakal sa isang bakanting lote. Agad namin itong isinangguni sa Caloocan City Environment Management Department na nagkasanaman ng inspeksyon. Puntahan natin ngayon yung area, natingnan lang natin kung ano naman yung naging responde ng may-ari ng private lot. Pagdating sa bakanting lote, tumambad ang nangingitim ng pader dahil sa pagsusunog. May latak din ng mga sinunog na kalakal at may inabutan pa kaming hindi naapulang usok. Ito yung matagal na po namin inihiling sa private na may-ari na mabakuran yung kanilang private lot. Para sa ganun, tuluyang maiwasan yung pagpasok ng mga ibang tao sa kanila. Ang violation po kasi bawal po ang magsunog. Kaya kailangan na kung maaktuhan po natin sila, pwede po natin silang patawan ng parusa. May paglilinaw ang pamangkin ng may-ari ng lote. Yung pagsusunog ko, ang alam ko sinusunog ko dyan, mga tatso may mga pumapasok po kasi. Pero hindi po naman po talaga naka-open yan publicly kasi dati pong may bakod yan. Ninakaw lang po. Depensa naman ng dalawang may-ari ng junk shop sa lugar. Wala po kami alam sa pagsusunog na yun. Ang tako lang po mga nakakalakal lang. Pinagbabawalan pa po namin. Ang inaano lang kasi namin, mga kalakal lang po kasi mga bakal. Pero yung pagsusunog hindi po. Pangako ng Caloocan City Environment Management Department sa mga residente. Kung kinakailangan mag-extend kami ng oras, gagawin po namin para mabantayan namin yung area. Tututukan namin ang sumbong na ito. Para sa inyong mga sumbong, pwedeng mag-message sa Kapuso Action Man Facebook page o magtungo sa GMA Action Center sa GMA Network Drive, Corner Summer Avenue, Diliman, Quezon City. Dahil sa anumang reklamo, pang-aabuso o katiwalian, tiyak may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Nakaperwisyo ang content ng isang vlogger sa Cebu. Bumagal po ang daloy ng trapiko sa highway sa bahagi ng Poblacion Occidental sa bayan ng Konsolasyon dahil gumapang sa kalsada ang vlogger na nakabihis pa ng snail costume. Humingi na ng paumanhin ang vlogger dahil sa idinulot na traffic pero desidido pa rin daw ang pulisya. Nasampahan siya ng reklamo. Hindi muna nagpalabas ng statement ang mayor pero ayon sa kanyang opisina, ipinatawag na ang nasabing vlogger para pagpaliwanagin sa insidente. Hindi nakitaan ng problema ang source code para sa overseas voting nang suriin ng isang international certification entity alinsunod sa batas. Iniurong naman ang enrollment para sa online voting abroad at application para sa local absentee voting. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Imbis na ngayong araw ay sa March 20 na ang simula ng enrollment ng mga Pinoy na boboto online sa abroad. Kanina, ibinigay na sa COMELEC ng ProVNV na isang international certification entity na sumusuri sa mga sistema na gagamitin sa eleksyon ang nasuri ditong source code para sa Overseas Voting and Counting System o OVCS. Selyado ang dalawang envelope na ilalagay sa vault ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Alinsunod sa batas, dapat makakuha ng international certification ang COMELEC para sa mga election systems na gagamitin. Inaasahan daw ito sa kalagitnaan ng Abril. If they do find something, I don't expect it to be major where it's going to affect the election at all. I would say we're probably 80% done with all of testing, maybe even 85% done with all of testing. It's just a matter of doing these last few things. Wala nang problema yung mismong system. The system works, the system is functioning properly. Will this be now accepted by the different entities
Tatanggapin ba yan? So yun ngayon ang itetest na nila. Ang application naman sa local absentee voting ay sa March 17 ang deadline imbis na ngayong araw. Ito yung baagang pagboto ng mga government employee, sundalo, pulis at miyembro ng media para makapagtrabaho sila sa araw ng eleksyon. Ayon kay Garcia, makikipagtulungan ng COMELEC sa mga gumagawa ng TV series. Ito raw ay para matiyak na kahit fiction ng palabas, tama pa rin ang impormasyong na ibabahagi sa manonood tungkol sa eleksyon. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo Nakatutok, 24 Oras. Nagreklamo sa Department of Justice ang dalawang lalaking benepisyaryo ng NGO na Gawad Kalinga. Inabuso umano sila ng founder nito na si Antonio Tony Meloto. Itinanggihan ni Meloto sa kanyang kontra salaysay. Nakatutok si Salima Refran. Ang inasahang tulong, nauwi daw sa bangungot. Ayon sa dalawang lalaking benepisyaryo ng NGO na Gawad Kalinga o GK kung tawagin. 2017, habang nakatira si alias Daniel sa GK Farm sa Bulacan, ipinatawag daw siya sa kwarto ni GK founder Tony Meloto. Doon daw siya pinaghahawakan sa maselang bahagi ng katawan. Wala na raw siyang nagawa sa naranasang trauma sa kamay ng isang kanyang nirespeto at pinagkatiwalaan. Halos pareho ang kwento ni alias Michael. 2017 din nung una raw siyang inabuso ni Meloto. Gulat na gulat daw siya at di lubos maisip kung paanong nagawa ito sa kanya ng taong tinuring niyang isang tatay. 7 taon daw niyang dinala mag-isa ang trauma, pero dahil sa psychological effect nito sa kanya, nagdesisyon siyang maghainan ng reklamo. They had hope for better futures, of course, for better lives. You can just imagine, diba, kung anong klaseng trauma yon and pain yon na yung pinagkatiwalaan mo turned out to be somebody who would use your poverty against you. Taong 2024, naghain na sila ng reklamong acts of lasciviousness, sexual harassment at trafficking in persons laban kay Meloto sa Department of Justice. They feel they were silenced for a long time, for so many years, and they tried to find help so that they can tell their story. We will let justice take its course. Sa isinumiting kontrasalaysay ni Meloto sa DOJ, mariin niyang tinatanggi ang mga reklamo laban sa kanya. Wala raw itong basehan at malisyoso raw ang bintang na isa lamang umanong harassment. Hindi rin daw totoo na pinapapunta niya ang mga ito sa kwarto niya at lalong hindi totoo na inabuso niya ang mga ito. Kalakip ng affidavit ni Meloto ang mga testimonya ng mga testigo para patunayang hindi totoo ang bintang sa kanya. Humarap kanina si Meloto sa DOJ para magsumite ng rejoinder affidavit. May dinagdag siyang 3 testigo para sa depensa niya. Sir, can we get a short statement? Okay lang po ba? He cannot say anything as well. Ilang taon nang wala sa Gawad Kalinga si Meloto. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng GK. Ayon sa Department of Justice National Prosecution Service, ang mga nilalaman ng mga reklamo at ang kontrasalaysay ng respondent ay titimbangin ng piskalya bago magdesisyon kung isasampa sa korte ang mga kaso. Kami magiging patas sa pag-evaluate ng mga ebidensya na yan at ibabatay lamang namin, ibabase lamang namin ang kung anumang desisyon o resolution na ilalabas namin doon sa ebidensya na ihaharap sa amin. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, Nakatutok, 24 Oras. Sa Laguna, nadakip ang 9 na suspect na mga miyembro umano ng isang crime group sa bansa. Hinala ng mga otoridad, nagagamit din sila bilang private army. Nakatutok si Marisol Abduraman. Matapos ma-detect ng high-tech drone ang init o heat signature ng mga suspect sa kanila umunong hideout, agad pinasok ng CIDG ang umunikutan nila sa Laguna. Target ang leader at mga miyembro ng Javier Camarino Crime Group na sangkot umano sa pagbebenta ng baril at droga, pati pagnanakaw, pang-hold up at iba pang krimen. Kasama na doon ang pag-provide ng manpower sa mga squatting syndicates and land grabbers doon sa area na yun. At bagaman wala pang direktang impormasyon sa ngayon, kung konektado sila sa mga politiko, hinala pa ng pulisya na gagamit din silang private army. Based sa kanilang mga activities, especially yung gun for hire activities nila, hindi malayo na pwede silang ma-hire para sa mga ganong klaseng activity. Arestado ang 9 sa grupo na hawak na ng CIDG habang hinahanap ang mga kasama nilang nakatakas.
The others were able to escape on foot at nag-scamper sa iba-ibang mga direksyon dahil ito ay isang bakanting lote na may mga masusukal na mga vegetation. Matagal raw na minanmanan ng CIDG ang grupo na hindi lamang dito sa NCR nag-ooperate, kundi sa Region 4A o sa area ng Calabarzon. May standing warrant of arrest din ang isa sa leader ng grupo dahil sa kasong robbery hold-up. Bine-verify naman kung ang takas nga sa bilibid ang isang sub-leader ng grupo. Nakuhanan sila ng M16 rifle, kalibre 45 baril at iba pang matataas na kalibre ng armas. Na-recover din ang 150 gramo ng syabong, aabot umano sa 1 milyong piso ang halaga. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Pasadahan naman natin ang mga balita sa ilang probinsya. Sa Iloilo, nahuli kamang rambol ng ilang kalalakihan. Ayon sa pulisya, selos ang mitya ng gulo. Meron daw kasing nagselos sa kasamahan at nauwi sa komosyon. Karamihan umano sa sangkot ay mga menor de edad na ang ilan nagtamo ng sugat. Sa San Carlos City, Pangasinan naman, patay sa pananaksak ang isang lalaki. Ayon sa mga pulis, hindi umano nabayaran ng anak ng suspect ang pustang ito sa basketball. Nauwi raw ito sa gulo hanggang sa sumingit na ang ama ng bata. Pinagsasaksak niya ang biktima. Naisugod pa siya sa ospital pero binawian din ng buhay. Pinaghahanap pa ang suspect. Ipinaliwanag ng Pag-asa kung bakit may mga pag-ulan sa gitna ng nararanasan nating matinding init ng panahon. At dahil nga sa sobrang init, nagpatupad na ng pagbabago sa oras ng klase ang ilang paaralan sa Metro Manila. Nakatutok si Mariz Umali. Isa rin ba kayo sa mga nalilito na sa pabago-bagong timpla ng panahon? Yung tipong naghanda ka sa matinding init tapos bigla naman palang uulan? May paliwanag dyan ang Pag-asa. Ngayon buwan po kasi ng Marso ay umiiral na po, simultaneously nagpapalit po ang easterlies at ang northeast. So kung mapapansin nyo po, ang amihan ay umiiral na lamang po ng mga 3 to 4 days within the span of 2 weeks. Samantalang dati from November to February ay umiiral po ito ng halos 1 linggo hanggang 2 linggo. Wala pa nga ang tag-araw pero ang tindi ng init, damang-dama na. Kaya ang ilang lungsod tulad ng Caloocan, nagpatupad na ng adjusted class schedule sa mga pampublikong elementary at high school simula ngayong araw. Depende sa eskwelahan, may mga nagpaaga ng morning classes ng alas 5:30 pa lang ng umaga. Habang meron namang mga eskwelahan na alas 3 na ng hapon ang simula ng panghapon na klase. Resulta raw ito ng konsultasyon sa Caloocan Schools Division Office, mga principal at mga opisyal ng School Parent-Teacher Association. Maaari naman daw magpatupad ng sariling schedule ng mga pribadong paaralan. Pero handa naman daw magkansela ng klase ang Caloocan oras na i-anunsyo ng Pag-asa na umabot na sa extreme danger ang damang init. Ang lungsod ng San Juan, nauna nang mag-anunsyo ng adjusted class schedule. Sabi ng Department of Health, delikado ang epekto ng labis na init na pwedeng mauwi sa heat cramps, heat exhaustion o di kaya'y umabot pa sa heat stroke. Yung pinakamataas na antas dito, pwede na mangyari yung sinasabing heat stroke. Ano yung heat stroke? Nawawalan ng malay or nag-iiba yung para bang pag-iisip, yung mental state ng pasyente, yung sensorium, pwedeng mag-shutdown yung kanyang nervous system. Kung dati pinaiiwas tayong lumabas o magbilad sa sikat ng araw mula 10 a.m. hanggang 4 p.m., ngayon payo ng DOH, huwag nang magbilad mula 9 a.m. pa lang. Iwasan ang reflected heat o maglakad sa mga konkreto kung saan matindi rin ang mainit na singaw. Siguraduhin uminom ng di bababa sa 8 baso ng tubig at sa may mga asthma, laging dalhin ang inhaler o gamot. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok 24 oras.